Magdadalawang taon na po kaming kasal ng aking asawa noon. Ngunit wala pa po kaming anak. Napag-usapan kasi naming mag-ipon na muna kami bago magkaroon ng anak at nang hindi na po kami gaanong mahirapan kung sakali. Dahil nga doon, todo ingat kami para hindi ako mabuntis. Gayong hindi nga po normal yung pagkakaroon ko ng buwanang dalaw. Dahil kung minsan ay umaabot pa ng halos 3 hanggang 4 na buwan bago nga ako madatnan. Matapos kong magkaroon ng buwanang dalaw. Isa pang dahilan naming mag-asawa ay baka mahirapan kami sa pag-aalaga ng binan ko. Na may malubhang karamdaman din po noon at nakaratay na lang din sa banig. Minsan nga noon, napatanong yung aking asawa noon sa akin kung nagkaroon ba ako ng regla. Napailing naman ako bilang tugon dito. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng buwanang dalaw at magdadalawang buwan na matapos yung huling pagkakaroon ko. Pinagsabihan ko yung aking asawa na wag na munang mag-alala tungkol sa bagay na yon. Gayong normal lang naman yung ganun sa akin. Dumaan pa nga yung mga araw. Naging normal naman yung lahat noon. Wala namang naging kakaiba sa akin noon kaya't kampante talaga ako na hindi ako nagdadalang tao at dala lamang yun ng hindi normal na pagkakaroon ko ng regla. Isang gabi, sa hindi inaasahan, nagkaroon kami ng karanasan sa aswang. Natsyempo pang hindi pa nakakauwi yung asawa ko noon. 3 lamang kaming tao sa bahay ng gabing yon. Yung aking binan na babae at yung pamangkin ng aking asawa na nagiging katuwang namin sa pag-aalaga kay nanay. Nagpapahinga na nga kami sa mga silid namin noon nang marinig po namin si nanay na parang umuungol sa kanyang kwarto. Nakatabi lang din ang kwarto naming mag-asawa. Pero hindi ako sigurado noon kung narinig rin ba yun ng pamangkin ni Mister. Gayong sa kabilang panig naman po yung kanyang kwarto. Naisip ko noon na baka may naisabihin yung nanay ng asawa ko. Na-stroke po kasi ito. Kaya tira po itong magsalita. Naisipan ko na lang na bumangon sa aking higaan at lumabas na upang puntahan yung aking binan sa kanyang kwarto. Noong nasa silid na nga ako ng aking binan, nilapitan ko kagad yung kanyang higaan. At naabutan ko nga po siyang gising at umuungol na parang may naisabihin sa akin. Sinusubukan itong magsalita. Kaya't nakinig na lamang ako dito. Hindi ko lubos maintindihan noon kung ano yung kanyang pinagsasabi. Kaya't pinagsabihan ko na lamang siyang magpahinga. Umiling naman po ito at may tinuturo yung kanyang nguso doon sa itaas ng bubungan. Napatingin naman ako sa atip namin noon kung saan nga siya nagtuturo gamit yung kanyang bibig. Ngunit wala naman akong nakita. Muli ko pa siyang pinagsabihan na magpahinga na muna. Ngunit nagmatigas po ito. Ganon nga yung nangyayari nung may biglaang kumaluskos doon sa aming bubungan. Noong una, inakala kong pusa lamang ng kapitbahay yon, kaya tinayaan ko na lang po yon. Ngunit habang tumatagal, parang gusto na po yung sirain ng kung anumang naroroon. Kaya't nakaramdam na ako ng takot. Ungol naman ng ungol yung aking binan na parang natatakot din. Kaya't niyakap ko na lamang po ito. Ilang sandali pa nga yung nakaraan. Biglang tumahimik yung aming bubungan. Akala ko nga noon ay doon na matatapos, ngunit nagkamali ako. Dahil may magkakasunod na pagyabag mula doon sa itaas na animoy nagpabalik-balik lang sa paglalakad. Nagkaroon na nga ako ng hindi magandang kutob. Lalo na nga nang bumulong sa akin yung aking binan. Kahit nahihirapan nga po itong magsalita ay talagang pinilit nito. At naintindihan ko naman kung ano nga yung kanyang ibig sabihin. Nakaramdam ako ng magkahalong takot at kaba nung sabihin po nito na meron umanong aswang sa may bubungan. Hindi pa ako makapaniwala noon. Gayong noon lang ulit kami nakaranas ng pang-aaswang magmula nang naging malubha na nga yung sakit ng aking binan.
Sumenyas naman ako sa kanya na tumahimik na lang po kami. At ginawa naman po nito. Walang ano-ano, magkakasunod na ngang pag-angil yung narinig namin mula sa bubungan. Batid naming angil yon ng hindi normal na aso dahil isa nga yung aswang. Nasa ganong estado po kami. Nang marinig ko yung boses ng aking asawa sa may labas ng bahay. Malayo-layo pa ito ngunit dinig ko yung kanyang pagsigaw. Na tila humihingi ng tulong dahil meron umanong aswang sa aming bubungan. Siguro ay nakita nga po nito yung nilalang na nasa bubungan. Kaya ganoon na lang yung kanyang pagsigaw sa labas ng bahay. Ganoon na lang din yung pagkagulat namin ni nanay noon nang makarinig kami ng tumatakbo sa aming bubungan. Marahil ay yung aswang po yun. Natatakas sana dahil sa pagsigaw ng aking asawa. Nang makapasok nga sa bahay namin yung aking mister, kagad itong dumiretso sa silid ni nanay kung nasaan nga kaming dalawa noon. Tinanong pa ako ng aking asawa kung ano nga bang nangyari, kaya't nagkwento nga po ako dito. Maging siya ay nagkwento sa amin tungkol sa nakita niya sa bubungan ng aming bahay. Ayon pa sa kanya, habang papalapit daw siya ay meron siyang natatanaw na isang aso na parang hayop din daw na kung anong gumagapang. Basta't yung unang tingin daw niya ay parang aso. Tapos bigla raw yung yumuko at gumagapang daw talaga sa itaas ng aming bubungan. Hindi nga siya makapaniwala, kaya't syempre nagtaka siya at kinilabutan. Kinutuban siya agad na baka aswang yon, kaya't kinabahan na nga siya at nag-alala. At nakumpirma nga po niya yon noong makita nito kung ano yung ginagawa ng hayop na yon doon sa aming bubungan. Naisip niyang aswang talaga yon, kaya't sumigaw na lang daw agad siya. Nang sa gayon daw ay makuha nito yung atensyon ng nasabing nilalang at upang magising na rin ng iba pa naming mga kapitbahay. Nakita pa raw niyang lumingon sa kanya yung nilalang na yon at napangisi pa raw po ito. Kaya't natakot nga siya at patakbo siyang pumasok ng aming bahay. Wala na rin daw yung aswang sa aming bubungan. Gayong mabilis daw itong tumakbo palayo pagkatapos nitong tumalon. Lalo at naglabasan na nga rin po yung iba naming mga kapitbahay. Nakarinig na nga kami ng pagkatok noon sa aming pinto. Kaya't agad na nga naming binuksan yung aking asawa. May ilan sa mga kapitbahay namin na nasa labas yung nagtanong sa aking asawa kung ano nga bang nangyari. Sinabi naman ni Mister na merong aswang sa aming bubungan ngunit nawala na rin ang magsisigaw ito. Sinabi pa nga ng aming mga kapitbahay na marahil ay dinadalaw nito si nanay. Gayong meron daw itong sakit. Biro pa nito ay baka isa rin daw ako sa dahilan kung bakit dinalaw kami ng aswang na yon. Dahil baka buntis daw ako at hindi ko pa alam. Napailing na lang ako sa aming kapitbahay noon, kaya't nagpasya na nga itong magpaalam gayong wala na rin naman yung aswang na yon. Nang makasigurado nga kaming hindi na babalik yon, doon na nga kami naging kampante at nakapagpahinga. Nang mga sumunod na gabi, muli kaming pinaranasan ng nasabing nilalang. Ngunit laking pasalamat ko na lamang sa aking asawa dahil nasa bahay na po ito at hindi na ginabi ng uwi. May mga kapitbahay rin kaming tumulong sa amin nang aswangin na naman po yung aking binan. Hindi naman ako mapakali noon dahil pakiramdam ko ay may kinalaman din ako kung bakit inaaswang kami. Dahil napansin ko sa aking sarili na may mga nararamdaman akong senyales ng pagbubuntis. Kinabahan pa nga po ako noon dahil baka kung ano nga yung mangyari sa akin kung sakaling buntis nga ako at isa rin ako sa binabalik-balikan ng aswang na yon. Isang araw nga po noon, dahil sa kagustuhan kong malaman kung buntis ba talaga ako o hindi, bumili na nga po ako ng pangpiti. At sabi ko ay para magkaalaman na. Sakto namang ginabi rin po ako ng uwi noon. Dahil hindi na rin ako masundo noon ng aking asawa. Gayong binabantayan rin nga po nito yung nanay namin na meron pang sakit.
Habang bumabiyahe pa uwi, ramdam kong may kakaiba. Hindi ko man alam pero pakiramdam ko ay may kung anong sumusunod. Pinanindigan po kasi ako noon ng balahibo dahil parang may mga matang nakamasid. Nung makababa na nga ako ng tricycle na aking sinasakyan, dali-dali nga akong naglakad pa uwi sa aming bahay. Hindi naman ganon kalayo yung aking lalakarin. Nagkataon lang talaga na hindi pwedeng pumasok doon yung tricycle. Binilisan ko na lamang po noon. At bago pa man ako makarating sa aming bahay noon, nakarinig ako ng mahihinang paghuni ng tiktik na animoy nakasunod lang sa aking likuran. Gawa po nun. Napatakbo na nga ako at hindi na lumingon pa. Sa takot na baka paglingon ko ay may kung ano akong makitang nakasunod. Noong medyo malapit na nga ako sa aming bahay, nakita akong lumabas yung aking asawa upang sunduin ako. Laking pasalamat ko po noon at nakarating din ako sa bahay nang walang masamang nangyari. Yun nga lang, pagkapasok po namin ng aking asawa sa bahay, nagsimula na ang hindi namin inaasahang pangyayari. Bigla kaming binulabog ng magkakasunod na mga kalabog doon sa aming bubungan. Magkakasunod din ang mga pagkaluskos sa aming atip na animoy may nais na sumira nito. Napamura na lang din noon yung asawa ko. Mabilis niyang kinuha ang buntot ng pagi at pinagsabihan akong bantayan si nanay sa kanyang kwarto. Wala na akong nagawa pa kung hindi sundin yung kanyang sinabi. Pumunta nga ako sa silid ni nanay. Samantala, lumabas naman yung aking asawa dala yung buntot ng pagi. At mula sa kwarto namin, talagang naririnig ko po yung galit na pagsigaw nito sa kung anumang nilalang na nasa bubungan. Hinahamon niya itong harapin siya ng aswang na iyon. At nang magkaalaman daw silang dalawa, walang tigil din yung paghataw nito ng buntot ng pagi gayong naririnig ko po yung huni ng paghataw nito sa hangin. Nasa ganong sitwasyon nga kami noong biglang sumakit yung tiyan ko. Sa hindi ko malamang dahilan, napahawak na lang po ako rito at biglang namilipit sa labis na sakit. Dahil sa walang tigil na pagkirot nito, parang may matulis na bagay na humihiwa sa aking tiyan. Kaya't nakaramdam din po ako ng panghihina. Marahil dahil sa pagsigaw ng aking asawa noon, ay naglabasan na rin po noon yung ibang kapitbahay. Kaya't meron ngang naging katuwang yung asawa ko na sumigaw ng mga sandaling yon. At talagang tinitignan nila kung ano nga ba yung nasa bubungan. Tumigil man po yung mga pagkaluskos dito. Pati na rin yung mga paglalakad ay batid kong hindi pa siya nakakaalis. Gayong nakakarinig ako ng parang naghahabol ng hininga ng kung anumang nilalang doon sa itaas ng aming bubungan. Dahil sa aking kuryosidad, dahan-dahan akong nagtungo sa may bintana ng kwarto ni nanay at sumilip. Nakita kong marami nang ang mga tao. At naghahanda po sila para gumawa ng siga. Noong magkaroon na nga ng apoy, meron silang kung anong nilagay doon. Kaya't nagkaroon po ng parang kakaibang amoy sa paligid. Napataki pa nga ako ng aking ilong dahil hindi ko rin nagustuhan yung mabahong amoy ng kanilang nilagay doon sa siga. Inakala kong ako lang po yung ayaw sa ganong amoy. Ngunit ayaw rin pala yun ng aswang. At ayon nga sa kanila, doble o triple daw yung lakas ng pangamoy ng aswang kumpara sa normal na tao. Lalo kapag nasaan yung aswang daw yung mga ito. Narinig ko ring sumisigaw na rin po yung kapitbahay noon na bagay lang daw yun sa aswang at umalis na lang daw siya. Hindi ko na rin nga napigilan yung sarili ko noon at patakbo nga akong nagtungo sa aming kusina. Nang makarating doon ay nagsuka po ako ng nagsuka. Kaya't naabutan ako ng aking asawa na nasa ganong sitwasyon. Naalala ko po noon yung pangpiti na aking binili. Kaya't nagpa siya nga akong gamitin na yon.
Alam ko pong nakakatawa to, pero sa oras po na yun mismo ko naisip na gamitin yon at hindi nga ako nag-aksaya pa ng panahon. At doon nga po ay napag-alaman din namin kung bakit ganoon na lang yung pagpabalik-balik ng aswang sa aming bahay. Positibo po kasing buntis ako noon. Nung ginamit ko na nga po yung pang-pregnancy test, kaya't marahil ay isa rin po yun sa dahilan kung bakit binabalik-balikan kami ng aswang. Naisip nga ng aking asawa na baka nasundan lang daw ako ng nilalang na yon, kaya't inaaswang ako nito. Wala na rin kaming nagawa ng aking asawa noon kung hindi yung maging masaya pa rin na magkakaroon na nga kami ng anak. Habang yung aswang naman po noon ay tumakas na rin daw dahil marami na ngang mga taong naroroon at malamang ay natakot rin po itong mahuli. Nagkakagulo na rin po noon kasi yung mga kapitbahay namin na talagang gusto po nilang mahuli yon, pero hindi rin nila nagawa. Napakabilis daw po kasing tumakas noon. Simula nga nang malaman namin na buntis na ako, ay nagdoble ingat na rin po kami upang hindi ako mapahamak. Nagkaroon pa rin po noon ng mga pagpaparamdam mula sa aswang. Ngunit laking pasalamat namin gayong may mga kapitbahay kaming handang tumulong kung sakaling nasa ganong sitwasyon po kami. Mabuti na lang din at naitawid namin yung pagbubuntis ko sa aming panganay. Pero 2 buwan po pagkatapos kong manganak noon, ay nawala na rin po yung aking binan. Pero kahit papano, naabutan pa po niya yung kanyang apo. Mukhang hindi po talaga siya yung pinakadahilan kung bakit kami binibisita ng aswang noon. Dahil ako nga po talaga yung dahilan. Nalaman ko rin na kaya pala ayaw ng aswang doon sa hinalo nila sa siga. Dahil nilagyan daw pala nila yon ng mga pangontra. At ayaw talaga ng aswang ng amoy nun. Isa raw pala yung pagsiga sa mga mabisang pantaboy sa isang aswang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito, Sir Dan, at maraming salamat po.